Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 3 linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagpahayag ang Panginoon kay Moises sa nagliliyab na punong kahoy. Ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos ng Ama ng bayang Israel. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog.
Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saninlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel.
Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umiibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Binabalaan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na huwag gayahin ang halimbawa ng mga sinaunang Israelita na bagamat sumunod kay Moises ay namuhay pa ring taliwas sa kalooban ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinuman nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Tatayo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo
higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tininan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 linggo ng Kwaresma. 3 linggo, nasa kalahati na po tayo ng ating 40 araw na paghahanda. Balikan natin at reviewin natin ng kaunti ang ilan sa mga dapat nating matandaan. Pinaghahanda tayo sa 40 araw na ito na makita natin at suriin kung gaano ba kalalim o may ginagawa ba tayong effort para madagdagan yung ating oras sa pananalangin. Tayo ba sa pag-aayuno natin, nakikita ba natin na may ginagawa din tayo para mabawasan o hindi man matanggal, at least mabawasan sa pamamagitan ng ating pag-aayuno yung ating pong mga sobrang katakawan. At yung tayo ba nag-e-effort din na may maibigay sa ating kapwa sa panahong ito ng Kwaresma? Yan. So, tingnan natin mabuti yan, ha? So, noong unang linggo, pinaalala sa atin, di ba, sabi ko, no, every Sunday o kada linggo ng Kwaresma, mayroon tayong lugar na pinupuntahan, may pinagdadalan sa atin para mas makatulong ito na mapagnilayan natin ang ating pong ginagawang paglalakbay. Noong unang linggo, tayo ay dinala sa isang disyerto kung saan ipinaalala sa atin na kung si Jesus ay tinukso-tukso ng demonyo bago niya, no, habang siya ay nag-aayuno, ay tinukso-tukso siya ng demonyo sa pamamagitan ng pagkukumbinsi na kaya naman niyang gawing tinapay ang mga bato. Bakit kailangan niyang magtiis ng gutom? At kung sasambahin ni Jesus ang demonyo, ibibigay sa kanya ang lahat ng pamamahala sa daigdig na ito. At kung talagang mahal siya ng Diyos, kailangan siyang magpatihulog para mapatunayan ni Jesus na talagang totoo ang sinasabi ng Diyos na hindi siya pababayaan. Yun ang unang tukso. Unang linggo. Ikalawang linggo, tayo naman ay dinala ni Jesus sa bundok
kung saan ipinamalas niya ang kanyang pagbabagong anyo. Nagningning ang kanyang kasuotan at ipinarinig sa atin kung sino nga ba si Jesus. Narinig natin na sinabing, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Ngayon naman, ang sabihin ninyo sa inyong katabi, pakinggan mo si Jesus. Kasi pag hindi mo pinalayas si Satanas, yan ang mapapakinggan mo. So kailangan mong palayasin si Satanas para mapakinggan mo ang tinig ni Jesus. Kaya ngayong ikatlong linggo, dinadala naman tayo ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga. Dinala tayo sa isang ubasan. Sabihin nyo nga, ubasan. Dito sa ubasan, mayroong napanggit na may isang puno ng igos sa kanyang ubasan. At sinabi dito, 3 taon nang pabalik-balik, binabalikan ito kasi hinahanapan ng bunga. So sabi, 3 taon na, wala pa rin bunga, putulin na natin. Nakakasikip lang. Sayang lang yung nutrients ng lupa. Sayang lang. Putulin na natin. Pero may pumigil at sinabi ditong, wag muna. Hayaan nyo muna, bigyan nyo pa ako. Kumbaga, huhukayan pa, lalagyan ng pataba. At kung sakali na hindi talaga mamunga, okay, putulin na natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, puputulin ka na. Ano pag sinabing puputulin? Tatapusin na ang buhay mo dito sa mundong ito. Kasi hindi tayo basta nabubuhay sa mundong ito, hindi tayo ipinanganak, hindi hinayaan ng Diyos na nandito tayo nang wala lang. Mayroong inaasahan sa atin, magbunga, maging mabuti. Kasi kung mabuti tayo, magkakaroon ng mabuting bunga. Pero kung wala o masama tayo, either masama ang bunga natin o wala talagang bunga. So kung tatanungin ka ngayon, deserve mo ba ang another year? Sa tingin nyo, deserve mo pa ba ang another year? Sa mga ministries ba dito sa simbahan? Sa ngayon, yung mga lector natin, lay minister, choir, mga sakristan, deserve pa ba na mag-serve dito? Nakikita ba natin o nakikita nila sa atin na nagkakabunga? May bungang dulot yung ating pananatili dito kasi baka pwede nang alis na lang kayo dito. Putulin na natin kasi hindi talaga ito yung lugar para sa iyo. Yung sa inyo, no? Sa tingin nyo ba, deserve nyo pa another chance? O, sige nga, sabihin nyo sa katabi mo, last year mo na ito. Di ba? So kung last year mo na, sa tingin mo ba, kaya mo bang patunayan na mas magkakabunga ka? Lord, no? Kasi ang ginagawa sa atin ni Jesus, di ba? Ang ginagawa sa atin ni Jesus, siya ang nagtatanggol sa atin. Lord, sige na, magpapasan ako ng krus para dyan. Di ba? Kaya nga pinaghahandaan natin ito eh. Lord, sige na, bubuhusan ko pa yan ng salita ng Diyos. Another year pa. Nakakailang year na tayo. Laging ganun ang ginagawa ni Jesus. Pero, tandaan natin, limited offer lang ito. Hindi ito lifetime. So kung binigyan tayo ng pagkakataon ngayong buong taong ito, may bunga ba tayo? Nabawasan na ba ang pagsasalita mo ng hindi maganda? Nabawasan na ba ang mga bisyo? Nabawasan na ba ang kasinungalingan? Tayo ba ay nakakatulong para mas magkaroon ng magandang
mga maglilingkod sa ating bayan, o nung binigyan tayo ng pagkakataon, isa tayo sa mga tumulong para maging magulo ang ating bansa. Binigyan na tayo ng pagkakataong pumili ng tama, mabuti, matuwid. Pero pinili natin, magnanakaw, mamamatay tao, may mga kaso. O ngayon, bibigyan tayo ulit ng pagkakataon. Lord, another chance, mag-i-eleksyon. Magiging mabuti ka na ba ngayon sa paraan ng pagpili? O pareho pa rin? Sila pa rin ang pipiliin mo? Putulin na. Sige nga, sabihin niyo ulit sa katabi niyo. Last year mo na ito. Who knows? Ngayon may nakaburol dyan. Baka tayo na ang susunod na ibuburol. Alam ninyo, maraming punerarya dito na halos araw-araw may nakaburol dyan. Reality. Katotohanan yan. So tayo, habang hindi pa tayo na ibuburol, may pagkakataon pa tayo na patunayan na magkakaroon tayo ng magandang bunga na inaasahan sa atin na Jesus. Dahil kung walang bunga, tayo mismo ang gumagawa ng ikapapahamak natin. Hindi na natin pwedeng isisi sa Diyos dahil ang Diyos nga laging gumagawa ng paraan. Yung effort na ginagawa at gagawin ni Jesus, makikita natin pagpasok natin sa mga mahal na araw. Kaya muli, sa habang tayo ay naghahanda, ang panawagan sa atin, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, namigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa, nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparenya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos sawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lulod po ang lahat para sa oratio imperata para sa bayan. Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula sa kamatayan tungo sa buhay, sa kanyang misteryo paskwal at kaloob na Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumi ng aming bayan. Iunat mong muli ang iyong makapangyarihang kamay at akayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magningning nawa ang katotohanan, tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagos nawa ang katarungan, tulad ng tubig na bumubukal mula sa bato, upang pawingin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ang mga sugat, at buksan ang daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang. Busugin mo ang aming pagkagutom sa katarungan, upang hindi na kami magnasa ng kapangyarihan, kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon, at buksan ang mga matang binulag ng kasakiman, upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan, higit sa anumang alyansang pampolitika sa pansariling interes. Turuan mo kaming makita ang isa't isa, hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa ang taon ng Hubileo ay magtulak sa amin upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Paskwa, ang aming pagtawid,
mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karawagan tungo sa katapangan, mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katuwiran, mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa, mula sa panghihina ng loob tungo sa pag-asa, mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig. Sa panahong ito ng pananariwa, matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bansa at ang aming dangal bilang isang bayang iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong inialay na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsiupo sumandali para sa ilang mga panawagan. Una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa Alay Kapwa, program na Archdiocese of Manila. Ang pondong maliliko mula rito ay siyang ipantutustos sa mga programa ng Caritas Manila sa panahon na higit na pangangailangan. Tumulong po tayo. Ikalawa, sama-sama nating ipagdiwang ang maringal na kapistahan ng Kambal na Krus at ang ika-130 anibersaryo ng pagkakatuklas ito ngayong araw, March 23, na may temang Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian at matyaga sa pananalangin. Parish Priest Mass sa ganap na ika-10 na umaga na pamumunuan ng ating Kura-Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Maringal na misang pontifikal sa ganap na ika-5 ng hapon na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose F. Cardinal Advincula, DD, Arsobispo ng Maynila, na susundan ng maringal na prosesyon sa ganap na ika-6:30 ng gabi. Ikatlo, para sa makabuluhang pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, ang lahat ay inaanyayahan sa mga pamparokyang gawain. Parish Lenten Vigil tuwing araw ng Webes, pagkatapos na ika-6:30 ng gabing banal na misa sa loob ng simbahan. Magkakaroon po ng sakramento ng kapisal habang isinasagawa ang Lenten Vigil. Via Crucis o Daan ng Krus tuwing araw ng Biyernes, pagkatapos na ika-6:30 ng gabing banal na misa sa mga barangay. Ang mga barangay na dadalawin sa Biyernes sa March 28 ay Ampook, Kanluran, kasama ang service ministry. At panghuli, sa mga nagnanais sumama sa ikalawang batch na ating parish Lenten Pilgrimage sa darating na Biyernes, March 28, ay bukas pa po. Maaring tumawag sa mga numerong 0998-574-3536 at 0926-019-0284. O hanapin lamang po sina Sister Celi Domingo at Sister Lena Aligayo. Pinapakiusapan ang lahat na wala munang papalakpak pagkatapos ng misa sa panahon ng Kwaresma. Marami pong salamat at tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.